Hello guys, kamusta kayo? Mike Chila here. Welcome to our channel. And if you are not yet uh, subscribed, please do so. Please consider po nyo na makapag-subscribe sa amin. At please click the bell button para ma-notify po kayo sa mga bago namin videos every week. Ngayon, ang topic ko ay about tungkol sa suicide. No? Ito ay kalat sa buong mundo and sa Germany, malaki daw ang rate ng suicidal incident sa kanila. Pero, magugulat kayo sabihin ko na sa Japan, it is doubled, no? Doble. And kanina po napanood ko yung palabas ni Nas Daily. Isa po siyang Israeli, no? Taga-Israel po siya at nagpunta po siya ng Japan kasama yung girlfriend niya and nagkaroon sila ng kaibigan doon. They had fun with the people, with the culture, with the country. And meron doong na-feature na forest. Ang tawag ay the suicide forest. No? Sabi niya, hate niya raw yung lugar na yon. Bagamat maganda yung lugar na yon, yung puno, maraming puno doon. Pero very dangerous daw yung lugar na yon. At yun daw yung pinupuntahan ng mga gustong tumakas sa problema nila. Gustong tapusin na yung kanilang buhay para makatakas sa problema, para solusyonan yung problema. Hindi lang naman doon, may mga nag-take din ng kanilang mga buhay sa rooftop, sa kanilang mga bahay. Pero yun nga, the suicide forest, parang nag-iengganyo, no? Yun pa yung pinangalan nila dun sa forest na yun. And yun kanilang scapegoat, yung suicide. Kayo po, kung tatanungin ko kayo, solusyon ba yung pagtitake ng buhay mo, pagtapos ng buhay mo? Makakatakas ka ba talaga kapag ikaw ay nagpakamatay? Maaaring matindi yung problema, maaaring nakaka-stress, madedepress ka, maaaring emotionally you will be tired. Emotionally you are really devastated, di ba? And sabi ko nga sa isang video, ang mga problema, trials sa mundong ito ay parte na ng buhay natin. Sino bang tao ang walang problema? Lahat tayo po, di ba, may problema. Hindi ko sinasabing madali lutasin yung suicidal tendency ng isang tao na gustong tumakas sa problema. Maaari kasi ang nararamdaman nila is sobrang sakit na sa puso, sobrang painful yung experience, sobrang traumatic yung kanilang naranasan. Ayaw na nilang maranasan yun, ayaw na nilang makita yun, ayaw na nilang maranasan pa yun uli. No? Pero taking your lives are not a solution, guys. Hindi po siya solusyon. Hindi ka rin po makakatakas. Hindi po yun sagot sa problema. Sana po nagiging malinaw yung mensahe, no? There is always a solution to a problem. And I would like to tell you guys that there's God in heaven na very much concerned for all of us. Pinapahalagahan ka, interesado siya sa'yo, gusto niyang magtagumpay ka over your problems, over your troubles in life. Tutulungan ka niya kung lalapit ka sa kanya. At siya naman ay gracious enough to help you and He will empower you, guys. And nandyan din po yung pamilya natin. Nandyan din po yung mga kaibigan natin. And if we need medical help or mental help, there are professionals outside na pwede natin puntahan, guys. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa.
Ah, maaaring masakit. Gusto mong umiyak, gusto mong humagulgol. Sige lang po, you can do it. But you cannot and you should not take your lives. Pag ginawa mo yon, hindi naman talaga nasolusyonan yung problema. Ang tanging solusyon sa problema mo ay ang Diyos. He is the real solution to your problem. He can help you. He can help you, guys. Ano sabi ni Jesus sa salita niya? Kayo nabibigatan lubha sa inyong mga pasanin, ay lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. No? Yun ang sabi niya sa kanyang mga salita. And totoo ba yun? Yes, totoo yun. Maraming nagbago buhay, maraming nagtagumpay sa buhay, maraming naging malakas, mas naging masaya, mas lumawak ang pananaw, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng liwanag ang mga buhay nila because they trust Jesus in their lives. So please, guys, come to Him and seek His help. God bless you.